we got to finish this trip and try to finish it strong. We're going to play a tougher New Zealand team, and so somehow we're going to have to figure out a way to put this behind us and move forward. It's going to be very difficult, and we're going to really test the character of the players. But that's what playing on the world stage is all about. You're going to have these ups and downs, but again, we just have to own this one. We feel devastated, and we want to represent the country well, and we just did not do that last night. Magandang araw mga ka-Express Info. Trending ngayon ang dugout video ng Gilas Pilipinas na kung saan pinakita nila na kahit natalo ay hindi naman masyadong nakayuko ang kanilang mga ulo. For sure, masakit na talo ito, pero ang importante ay ang bigger picture na kung saan makuha ng Gilas ang kampyonato sa FIBA Asia Cup ngayong August. Pero dahil sa tatlong sunod-sunod na talo ng Gilas, ay mukhang natauhan na si Coach Tim Cone at ang buong koponan at ganado na talunin ang New Zealand at makuha ang top spot sa ating bracket. Trending ngayon ang dugout video ng Gilas Pilipinas at talaga namang kakaiba ang naging reaksyon ng mga manlalaro kahit natalo sila sa laban. Kahit na alam nating masakit ang pagkatalo, kitang-kita sa video na hindi nila basta-basta ipinakita ang pagkabigo sa kanilang mga mukha. Sa video, makikita na kahit naharap sa pressure at disappointment, hindi naman talaga sila nawalan ng pag-asa. Hindi nila pinayagang maging hadlang ang pagkatalo sa kanilang determinasyon at focus sa darating na laban. Parang sinabi nila, basta't laban lang, kayang-kaya natin. For sure, masakit na talo ito para sa Gilas, pero ang mas mahalaga ay ang bigger picture. Ang pagkatalong ito ay hindi nangangahulugang pagtatapos na ng pangarap, bagkus ito ay mahalagang experience para mas ibayuhin pa ang kanilang laro sa hinaharap. Ang ultimate goal ng Gilas Pilipinas ay makuha ang kampyonato sa FIBA Asia Cup ngayong August. Sa kabila ng mga pagsubok at pagkatalo, patuloy silang nagsusumika para makamit ang titulong kanilang minimithi. At lahat ng ito ay para sa pagmamahal sa laro at para sa karangalan ng bansa. At dahil sa tatlong sunod-sunod na talo, hindi may kakailan na nagkaroon ng spark si Coach Tim Cone at ang buong koponan. Mukhang natauhan na sila, hindi sa negatibong paraan, kundi bilang paghahanda para sa matinding laban kontra New Zealand. Ang bawat pagkatalo ay naging inspirasyon para sila ay bumangon at lumaban ng mas masigasig. Ang pagkakaroon ng ganitong attitude ay napapakita ng tunay na sportsmanship at team spirit ng Gilas. Kahit na nakaranas ng disappointment, alam nilang kailangan nilang mag-focus sa susunod na laban at gawin ang lahat para makuha ang top spot sa kanilang bracket. Isa itong patunay na sa sports, hindi sukatan ang pagkatalo, kundi kung paano ka bumangon pagkatapos nito. Sa huli, ang trending dugout video ay nagbigay inspirasyon sa mga fans at manlalaro. Pinapaalala nito na kahit na tayo ay nadadamay sa pagkatalo, ang tunay na labanan ay nasa puso at determinasyon na patuloy na magsikap para sa mas malaking tagumpay. Laban lang Gilas. Nadapa man ang Gilas ng 3 beses, pero alam ni Justin Brownlee kung paano bumangon galing sa mga masasakit na talo. Ito ang kanyang sinabi sa ating talo versus Taiwan. We just got to take every experience that we have and try to, just learn from it. Taipei is, they was a really good team. They played us tough, and anytime you beat somebody by 50 points, they're going to definitely want revenge. So I guess just learning how to play in, a way, in tough environments and just be ready. Teams are not going to come out and play their best game against us. And, we had a lot of recent success, so, teams know about that. And they just going to come put their best game and, be very excited to play us. And we just got to be ready for it. Pati si Chris Newsome ay hindi natinag sa talo ng Gilas kahit napagod daw sila sa biyahe at walang pahinga. Yet alam niyang lahat ng ito ay makakatulong sa development ng team going forward. Video Newsome. Gordon,
different countries, different time zones. But again, like I said before, it's all about being a professional, and that's what professional basketball players are supposed to do is be able to play regardless of when and where. But yeah, you can definitely feel the fatigue a bit, but it's still no excuse. I still expect myself to perform, and I know some of the other guys as well. I know they expect to perform well as well, regardless of the situation. So, yeah, yun lang. I think it's a learning curve for us. It's something we're still getting used to, and I think we're going to improve the system of traveling and playing on the road a lot more with more experience that comes. Pati si Dwight Ramos ay aminado naging complacent ang team dahil nagpapatalo sila. Pero isang humbling experience ang kanilang mga talo lately, and it just proves na kailangan pa nila na magpursige ng husto sa practice para sa FIBA Asia Cup. It's a tough trip for us, but it's what makes us better. And we were winning a lot of games before, and now we're starting to lose. So it's humbling for us, and it's not too good when you win too much. You get complacent. So it's good that we got humbled, and then before the Asia Cup, we'll know we got to prepare harder than this. Pero sa AJ Edo ay palaban at target niya ang panalo versus New Zealand. Sa tingin ni AJ Edo, ay maganda naman ang kanilang nilaro at nakakabilib ang kanyang positive mentality. Today, I'm so grateful. I feel like we did put up a good fight in the end. Despite being down and everything going against us, and hopefully we can still end on a high note as we play New Zealand and try to get that victory. More than the players, ay mas nakakabilib si Coach Tim Cone sa kanyang tiwala sa team at kalimutan na ang mga talo at mag-focus sa game versus New Zealand para naman mapasayang muli ang mga Pinoy basketball fans. Sa tingin ko, mas maganda ang ating matchup against New Zealand. Hindi masyadong gumagamit ng speed and quickness ang New Zealand, kaya sa palagay ko, malaki ang chance ng Gilas na makasungkit ng panalo on Sunday. I expect na sina Jamie Malonzo, Carl Tamayo, Kevin Kimbao at Chapit Aguilar ay mabibigyan ng mas mahabang playing time. It's time for Gilas to play big again na merong dalawang big men palagi. Higit pa sa mga manlalaro, ang nakakabilib kay Coach Tim Cone ay ang kanyang malalim na tiwala sa team. Hindi lang niya iniisip ang individual skills kundi ang buong samahan ng kupunan. Ang kanyang pananaw, nakalimutan ang mga talo at mag-focus sa darating na laban kontra New Zealand ay nagpapakita ng kanyang determinasyon na itaas muli ang moral ng team at mapasaya ang mga Pinoy basketball fans. Well, sa tingin ko, malaking advantage ang Gilas kontra New Zealand dahil our team is big. Hindi ganong gumagamit ng speed and quickness ang kalaban, kaya mas malaki ang pagkakataon ng ating team na makapagpakita ng strong presence sa court. Ang pagiging malaki ng ating team ay malaking factor sa pagkuha ng rebounds, pag-block, at pag-dominate sa paint area ng kalaban. Ang coaching strategy ni Coach Tim Cone ay nakatuon sa teamwork at collective effort. Sa halip na masyadong mag-focus sa individual performances, binibigyang diin niya ang pagbuo ng sulit na samahan at pag-adapt sa game plan. Ito ay isang mindset na nagbibigay ng bagong pag-asa at nagbubukas ng opportunity para sa team na mag-improve sa bawat laban. At inaasahan ko na sina Jamie Malonzo, Carl Tamayo, Kevin Kimbao at Chapit Aguilar ay makakatanggap ng mas mahabang playing time. Ito ay dahil naniniwala si Coach Tim Cone na ang kanilang skills and experience ay mahalaga upang makapagbigay ng malaking impact sa laro. Time for Gilas to play big again, na may dalawang big men palagi sa lineup. At ito ay isang susi para ma-maximize ang ating physical advantage laban ng New Zealand. At sa huli, ang laban kontra New Zealand ay hindi lang tungkol sa panalo, kundi para rin maibalik ang saya at pride ng bawat Pinoy basketball fan. Ang kombinasyon ng tiwala ni Coach Tim Cone sa team, ang strategic na pagpili ng players, at ang focus sa team play ay nagbibigay ng bagong sigla at pag-asa sa bawat laro. Laban lang at ipagpatuloy natin ang magandang performance para sa kinabukasan ng ating basketball.